Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Wamos Cruz nakipagkita na nga dito kay Pio Balbuena mga kapengyo, na kung saan hindi lang yon, no, nagrebat pa dito etong si Wamos mga kapengyo dito kay Makagago, dahil alam naman natin na binanatan nga siya neto ni Makagago kagabi lamang. So ngayon nag-aara namang sumagot din, no, dito si Wamos, at dito in-explain din ni Pio na hindi nga daw siya overpriced. Tara panoorin natin. Wait lang, may kumpare. Congrats. Hindi tayo magkumpare. Congrats. Congrats din sa'yo. Taina paldo yung reseller dyan. Ha? Oo, ayun yung sinasabi ko, di ba? Yung akala kasi ng iba, ng mga nanonood, ako yung nag-overprice or ako yung kumikita. Kaliwanag ko nga sa kanila kanina na ang benta mo lang 2,000. 2,000 lang. May kasama pang tambay lang. May pirma ni Wamos, may pirma. Okay. So ang benta pala talaga ni Pio dito, SRP, is 2,000, no, 2,000 pesos na may kasama pang tambay light, no, na kung saan para nga naman sulit yung mga pumipila ron, no, cup plus tambay light 2,000 pesos, no, talagang siguro ang makaka-afford yung mga OFW talaga, real talk yan, at saka yung may mga kaya sa buhay. Pero yung mga sinasabi nga ni MG na talagang tambay, no, yung talagang walang pera, 1,500 hindi nila kayang i-afford yan, promise mga kapengyo, no. Pirma ko, 4 million, no? 4 million. Hindi, mga 5 million. Pipirma pa yung isa. Ayun na, baka tataas pa yan. Tataas pa yan. Pipirmahan pa nung isa. Ayan. Kasi baka diba, gusto niya may pirma din dito. Ayan. Oh, walay mo naman Pipirma rin daw yung isa po kinang So Porta, parang tandem silang tatlo rito, no? Pio, Wamos, tapos Makagago. Magiging history to mga kapengyo. Bigyan tayo. So yo, what's up mga kahombre ko? Mga kamaster ko, Don Wamos nga. So talagang binabanatan ni Wamos, no? Pinariringgan talaga niya, no, dito si Makagago. At pakinggan natin yung banat ni Wamos dito kay Makagago. Wala naman ako sinabing masama doon. Sinabi ko lang naman yung totoo, na suportahan lang naman na gaano ba kahirap, yung ayan ang tanong ko lang naman gaano ba kahirap suportahan yung mga business ng Pilipinas, yung business ng ibang Pilipinas, lalo na nakakatulong naman talaga sa ibang tao, di ba? Ano yung mali na sinabi ko doon? Wala naman akong mali sinabi ko doon. Ang sinabi ko lang, hindi ko naman talaga totally gusto kitang i-mention. Hindi ko rin naman gusto talaga ilagay yung clip ng ano doon, ng picture mo doon na sinasabi mo 0.1 seconds. Hindi ko alam kung bakit napunta yun doon eh. Hindi daw alam ni Wamos kung paano napunta yun doon. Kalokohan niya mga kapengyo. Siyempre, ina-edit yan eh. So yung editor niya, nakikita na yan kung ano yung gagawin niya. Ang galing din magpalusot neto ni Wamos eh. Sino ba nag-edit nun? So, diba? Okay. So, eto. Ang sinasabi ko lang, gusto ko lang naman suportahan. Huwag mo nang tirahin. Imbis na suportahan mo, tinitira mo pa eh. Imbis na suportahan mo, tinitira mo pa. Hindi ka ba maging proud na, uy, dito sa Pilipinas, yung mga tambay, nagkaroon sila ng trabaho, nakakabenta sila ng mahal, nakakatulong sila sa pamilya, nakakakain sila, nabebenta nila to sa may mga pera. Di ba? Hindi naman talaga to mabebenta ng syempre, yung mga tama lang na may pangkain, yung tama lang yung trabaho, sa mga mayayaman at kolektor. Yun nga yung pinupunto talaga nila dito, kahit si Pio mismo mga kapengyo, no, na kung saan ang natutulungan nga daw niya kuno yung mga tambay na mag-reseller. Kumbaga ang mga reseller talaga dito ni Pio yung mga tambay nga, no. Pero I don't think na mga tambay yun, kasi yung iba OFW, no. Katulad na nga lang na nakwento ko sa inyo, yung ibang mga OFW dito sa Taiwan, pag nauwi sila, dumidiretso sila dyan kay Pio para pumila at para nga kumuha ng mga cups, tapos dadali nila dito sa ibang bansa, ibebenta nila ng mas mataas, minsan doblado, minsan triple pa o lagpas pa mga kapengyo, no. So si MG naman, yun nga yung binabanat niya dito mga kapengyo, na kung saan sinasabi ni MG, sana wag overprice. Kung talagang gusto mo makabenta sa mga tambay, talagang wag masyado, no. At bukod doon, yung pagkapikat nga sa new era at sa mga ibang vintage cup mga kapengyo, na kung saan kitang-kita naman natin talaga, no, na talagang gayang-gaya. Yun, ako
para sa akin, sarili kong opinion, yun lang yung issue dito ni Pio eh. No, doon sa sinasabi ni MG about sa overprice, wala na tayong ano doon eh. Nasa tao naman yan kung bibilin talaga, kahit pamahal yan, bibilin niya pag gusto talaga. Pero yung pag copycat sa ibang bansa, yun ang mahirap kasi hindi natin pwedeng ipagmalaki. Okay? Sa mga collector tong 200 pieces na to, sa may mga gusto lang, hindi naman pinipilit yung ibang tao na bumili netong tambay kape. Hindi naman, wala naman sinabi si Pio, o lahat ng mga tao na nanonood, bumili kayo netong tambay kape. Wala naman siya sinabi. Ang sinabi niya lang, 200 pieces, 2,000 lang ang benta niya to, benta ni Pio, 2,000 lang may kasama pang tambay light dun sa mga reseller, distributor niya. Diba? So tama nga yung tama nga yung estimate ni Makagago rito na 1,650 so plus tambay light 2,000 sarado mga kapengyo. Yung mga distributor, reseller ang gustong magbenta ng ganong kang mahal. Hindi si Pio. Hindi ko naman sa pinagtatanggol ko si Pio o pinagtatanggol ko yung tambay ka pa. Pero ayun kasi yung punto ko na sana kahit sa ganitong klase ng bagay, suportahan naman natin. Di ba? Suportahan naman natin. Wala naman masama kung susuporta lang tayo Malay mo, o kami naman, suportahan naman namin yung business mo. Ganun lang kasimple. Wala naman problema yon about sa pagsuporta. No, si MG kaya lang niya binubutasan talaga dito si Pio. Yun nga yung pag-copycat, Yun sanang magandang sinagot sana ni Wamos dito, yung pag-copycat, Kung ano yung maisasagot niya, at least malilinawan lahat ng tao mga kapengyo, 'di ba? Unlike yung ganito, sinasabi lang niya yung about sa overprice. Nandoon na nga tayo mga kapengyo, alam na natin Kumbaga wala na tayong pakialam sa overprice. Kahit pa sinong Poncio Pilato mag-overprice diyan, wala na tayong pakialam. Like I said, nasa tao yan kung bibili niya yan, kung gustong-gusto niya yan, kahit pa gaano kamahal yan, bibilin ng tao yan. Ganun po yun, Pero pag yung pag-copycat, yun po yung mahirap natin ipagmalaki. Paano nga naman natin talaga susuportahan, Kung ginaya lang naman yung mga ibang cup sa ibang bansa. Tama po ba? O yung ibang mga dyan support natin yung business, ganun lang kasimple. Di ba? Wala naman mali dun sa sinabi ko na kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang sinasabi ko lang talaga, suportahan natin yung tambay cup. Diba? Kung di man kayo bumili, wala namang problema, basta suportahan lang natin, hindi i-bash, hindi yung pagkadukdukan na ganito, hindi yung pagkadukdukan na pangalang bibilin tambay cup. Marami na pong gumagamit ng tambay cup. Sabi nga nila, hanggang ibang bansa nakakarating ang tambay cup. Hindi ba? Oo, real talk yan, Kaya nga sabi ko, kahit sa ibang bansa na, talagang kahit dito, nakakarating na ang tambay cup. Dahil nga yan, sa mga sumusuporta talaga kay Pio, Yun po yung mga nagpapataas niyan, yung mga reseller. Pero ang kay Makagago lang, dapat itama lang, Di ba kayo proud? Kasi ako proud ako Bilang Pilipino, proud ako sa mga kapwa ko Pilipino na nakakapagdala sila ng merch sa ibang bansa na ganito. Di ba? Nakaka-proud, di ba? Nakaka-proud naman talaga mga kapengyo. Yun nga lang talaga, Uulitin ko ulit, yun nga lang talaga yung copycat mga kapengyo. Dapat yun talaga yung sinasagot dito ni Wamos tsaka ni Pio, Para at least masupalpal nila si MG. Kung masusupalpal nga nila, Kasi kailangan ng rason ng tao. Bakit katulad sa ibang cup, na talagang dapat kung may sariling atin dapat sariling atin yung design, hindi yung dinesign ng ibang bansa tapos papalitan ng pangalan pati colorway katulad tapos papagmalaki natin. So 'di ba, pagtatawanan tayo ng mga taga ibang bansa, 'di ba? Yung mga ganitong klase ng cup, kahit sabihin mong may pinaggayahan o may ganito o may ganyan. Iba pa rin yung tambay cup, iba pa rin yung letra ng tambay. Tingnan nyo na mga kapengyo, ang kinakatuwiran lang dito ni Wamos, yung letra lang daw ng tambay, iba pa rin daw naman. Kung saan pinakita naman ni MG yung mga picture na talagang kamukhang-kamukha ng ibang brand nga ng US. Di ba? Iba pa rin yung tambay na sinasabi na nakatulong si Pio. Ito nga yung ito sariling opinion ko lang mga kapengyo, Dapat talaga ang ginawa ni Pio dito, katulad nito NY na talagang Jordan NY po to. Hindi to new era lang or ordinaryong cup lang, Ito nga lang 4.5 NT na to mga kapengyo, sa Pilipinas siguro mga nasa 9,000
Kung di ako nagkakamali. So kung bibili ka ng brand new nito ngayon sa Pinas, baka mas mataas na, no? Dapat talaga ang ginawa dito ni Pio, katulad nito, kung itong ginaya niya, tambay, tapos iniba niya yung colorway, no? Para naman kahit papano, hindi naman masyadong halata na talagang ginayang gaya. Hindi yung sa lahat ng version, katulad ng Los Angeles, gaya color white, tapos katulad ng NY niya, black, ano, na tambay lang nakalagay, tapos the same, no, sa colorway ng pinaggayahan. Yun yung nakakaano lang, no, mga kapenyo. Yun yung pinupunto ni MG talaga dito. Sa mga tambay na nabubuhay nila yung pamilya nila, sa kahit ganitong mga business, hindi man ganun nung una nilang benta na kamahalan, pero at least ngayon bumabawi kasi sila dahil ito yung bonus nila na pinagkakahirapan nila sa pagtatrabaho nila. Kumbaga parang nag-iisa lang to, bonus na lang nila to. 'Di ba? Bonus na lang nila to. Swerte na lang kung makabenta sila ng 30,000, 50,000, 100,000 sa cup na to. Swerte na lang sila. Malaking bagay yung para simulan na buhay nila. Yun, na makapag-business pa sila bukod dito sa tambay, kapag-business pa sila ng kung ano-ano dyan na makatulong sa sarili nilang pamilya. Yun yung pinopoint ko. So yan mga kapenyo, no, yun daw ang pinupunto nga dito ni Wamos kay Maagago. Ano kaya yung magiging sagot naman din ni MG dito sa pinupunto nga ni Wamos, na sana nga raw sumuporta na lang tong si MG imbis na banatan niya etong si Pio, no, sa pagtitinda nga ng Tambay Cup, na kung saan hindi naman daw talaga si Pio ang nag-overprice dito, kung hindi yung mga reseller ni Pio. Pero alam niyo, sa totoo lang mga kapenyo, kung sinusuportahan naman talaga ng mga OFW at hindi naman nagrereklamo ang New Era or iba-ibang brand pa na pinaggayahan, tuloy lang, no? Tuloy lang ang buhay. Pero kung masita o mademanda si Pio dito, wala na. Game over na ang tambay. Ang nanalo rito si MG. Pagka ganun yung nangyari. Pero kung wala namang nagre-report or wala namang demandang natatanggap si Pio, tuloy-tuloy lang ang buhay mga kapenyo. Negosyo yan Natural, ilalaban din ni Pio yan. So anyway mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago kong reaction video. At kung kayo ang tatanungin ko mga kapenyo, sino sa palagay nyo, no, ang tama dito sa mga pinaglalaban nilang sari-sariling opinion? Si Pio at Wamos, sinasabi nga nila nakakatulong sa tambay nga daw itong pagtitinda ng sombrero ni Pio, na kung saan nagiging reseller yung ibang mga tambay, pero hindi naman totally talaga tambay yon. Yung iba talaga doon OFW, at yung iba naman doon na nasa Pinas na may kahit papano may mga negosyong konti. Yun yung nakikita ko rito, kasi kung talagang tambay yon, hindi niya kaya talaga ma-afford yan, which is yun yung opinion naman ni MG. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo, at kita kasi lang tayo sa mga susunod kong vlog.